letter sender, karong ako na. Atong taga-agpagta si Jel. Idol ako si Jel, taga-province. Please hide my identity. Nakabalot kasi sa galit ng asawa ko dahil sa pangangaliwan niya. Mas pinili niya yung girl kaysa amin. I almost give up. Tulungan mo ako. Paano mag-unlove, uncure? Parang silent give up on him, idol. Gusto ko lang makawala sa ganitong sitwasyon. Please help me. A piece of advice lang, idol. Disclaimer, disclaimer, disclaimer. The advice given is based on my personal perspective and should not be considered as professional, legal, medical, or psychological advice. Personal opinion ko lang ito bilang sister the advice, pero ikaw pa rin ang mag-final mag-desisyon sa sarili mo. Ikaw kasi ang bida sa love story ng buhay mo. We are free to choose. Oh girl, parang pagod ka na sa puso at isipan mo. Nakakapagod kaya magmahal ka ng tapat tapos at the end, di ka naman pala ikaw pinili at sa huli ay bibitawan ka pala. Una, ang pag-unlove sa kanya, isang paraan para makawala ka sa dinadala mo ngayon na bigat sa puso mo. Piliin mong mahalin mo sarili mo kung ang pagpapakubaya ang tanging paraan upang mapanatili ang iyong kapayapaan. Ito ay hindi pagiging mahina, ito ay katapangan. Hindi mo kailangan magpumilit sa isang taong hindi handang mag-ipon para sa iyo. Ang totoong pag-ibig, hindi ka pinaparamdam na optional ka lang. Masakit ngayon pero isang araw, magigising kang hindi mo na siya iniisip at doon mo makikita ang paghilom ay nangyayari pala ng tahimik. Ang bawat luha ay naglilinis ng puso para sa bagong simula. Trust the process, darating ang araw sa hindi mo kailangan ng taong kaya kang bitawan. Ang destiny hindi nagkukulang kung para sa iyo. Hindi ka iiwan. Focus on rebuilding yourself. The beast is alive, so joyful. They wonder they will ever let you go. Kung kaya niyang mabuhay na wala ka, di, bakit hindi ikaw? Ang ending ng isang kabanata ay beginning ng bago story ng buhay mo. Your story isn't not over yet. Sweetie, someday, you'll look back and realize, tama decision mo na bitawan mo na siya. Pain is temporary, but your peace is forever ngayon. Sobrang masakit, pero isang araw, magigising ka na lang na hindi mo na siya naiisip. Walang shortcut sa buhay. Lahat tayo dadaan sa matinding pagsubok. Pero, darating ang para sa'yo. Every time you miss him, remind yourself, he chose to lose me. I won't be for someone who threw me away. But, about sa silent give up mo, minsan ang pinakamalakas na desisyon ay yung hindi mo na ipilit ang sarili sa isang sitwasyong walang pagbabago. Silent give up isn't not weakness, it's wisdom. Hindi lahat ng pagpapaubaya ay tanda ng pagtalikod. Minsan, ito ay pagkilala na may mga bagay na hindi na dapat pahirapan pa. You don't owe anyone an explanation for protecting your peace. Some battles are better ended with silence. If they did not appreciate your presence, they don't deserve your absence. Silent give up is not defeat, it's redirecting your energy to things that truly value your silent goodbyes are sometimes the best form of self-love. You don't always need a dramatic exit, just a quiet decision to never look back. Hanggat kaya mong magmahal ng tahimik, kaya mo ring bitawan ng walang ingay. Your peace matters more than their closure. Not every story needs an ending. Some just need to end. So girl, good luck sa final decision mo dahil ikaw ang bida sa buhay mo. Okay?